Mga kapuso, may isang tao nga bang nakilala na kahit naging panandalian lamang ang pananatili niya sa iyong buhay ay tila nag-iwan na ito ng 1,100 alaala na mayahalin tulad mo na sa isang mansyang kailanman ay hindi na matatanggal pa sa iyong buhay. Iyong isang tao na kapag narinig mo lang ang kanyang pangalan na isang damakmak na alaala na ang mag-uunahang tumakbo papasok sa iyong puso. Sino siya, kabarangay? Sino ang taong yon sa buhay mo? Naaalala mo pa ba kung paano mo siya nakilala? Naaalala mo pa ba kung paano niya ginapos ang iyong puso sa ilang segundo pa lang na pagkakahawak niya rito? Mga kapuso, ang tampok nating kwento ngayon na pinadala ng kapuso nating si JM ang siyang magsasagwan sa iyo pabalik sa lawa ng mga alaala na iniwan sa iyo ng isang taong hindi mo kailanman inakalang magiging malaking parte ng iyong buhay. Sino nga ba ang taong yon sa buhay ni JM? Kapag narinig mo ba ang kanyang kwento, ay tatatak rin kaya siya sa isipan mo? Ating alamin sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ito ang Barangay Love Stories Nationwide #1 pa. Dear Papa Dudut, araw na naman ng mga puso. Ito na naman ang araw na kaliwat kanan nang makikita mong may hawak ng mga tsokolate at rosas. Ito rin ang araw na nagiging punuan hindi lamang ang mga restaurant sa kung saan kundi pati na rin ang mga motel na katulad ng aking pinagtatrabahuhan. Sa loob ng halos 3 taong kong pagtatrabaho sa motel na ito ay kung sino-sino na ang aking nakasalamuhang tao. Madalas na naging mga parokyano ay mga magsising irog na halos hindi pa makatingin sa iyo ng diretsyo kapag magche-check-in, lalo na kapag 3 oras lamang silang magkukulong sa kanilang napiling kwarto. Normal na mga pangyayari na lamang ito sa amin sa araw-araw. Isa kami sa mga pinakasikat na motel sa aming lugar na kahit nasa sulok-sulukan mo pa kami matatagpuan ay hindi mo mapipigilan ang mga magkasintahan na kami ay dayuhin, lalo na ngayong araw ng mga puso. Kapag ganitong espesyal na araw ay asahan mong hindi na kami magkakandao-gaga sa mga nagsisidatingan at sa paglilinis na rin ng mga naiwang kalat sa bawat kwarto. Ito nga, Papa Dudut, ang dahilan kung bakit inayawan ko ang araw ng mga puso, dahil bukod sa tambak ang trabaho ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang inggit sa mga magkasintahang parang bukayo sa tamis kung magyapusan. Pero taong 2007 nang mabago ang pagtingin ko sa araw ng mga puso. Kung dati ay nais ko nang baklasin sa kalendaryo ang 14 ng Pebrero, ngayon naman ay tila gusto kong minuminuto na nasisilayan ng araw na ito sa lahat ng kalendaryo sa aming trabaho. Umiibig ako. Oo. Kanino? Malalaman nyo yan sa mga susunod na parte ng aking kwento. JM, anak, baka naman may extra ka dyan. Pambili sana natin ng bigas at pambayad ng kuryente. Paalis na ako ng hapong yun para magtungo sa aking trabaho sa motel nang harangan ako ng aking nanay. Hindi pa nga ito makatingin sa akin ng diretsyo dahil nahihiya. Ganito kasi ang aking ina, hanggat maaari ay hindi ito lalapit sa akin para humingi ng pera dahil alam naman itong maliit lamang din ang aking sinasahod. Kaya naman alam kong kailangan niya ng pera dahil minsan lang ito kung lumapit sa akin. Kahit nga yung mga perang kusang ibinibigay ko sa kanya tuwing sahod ko ay halos hindi pa niya kunin. Nilabas ko ang aking pitaka at nagbigay ng 500 piso. Nanginginig pa nitong tinanggap iyon bago siya nagsalita. Anak, pasensya ka na talaga ha. Wala kasi ako malalapitan eh. Ang tatay mo kasi. Hindi ko na hinayaan pang ituloy ni nanay ang kanyang sasabihin dahil alam ko naman kung ano naman yon. Nay, wag na lang ho nating pag-usapan si tatay. Wala na hong pagbabago dun eh. Wag na po tayong umasa sa kanya. Mauna na po ako at baka ma-traffic pa ako sa daanan. Nagmano at humalik pa ako sa kanya bago ako tuluyang umalis. Nang makalabas na ako ng pintuan ay lumingon pa ako kay nanay para kumaway. Kahit sa malayo ay kitang-kita ko ang kapayatan nito at pangingitim ng ibaba ng kanyang mga mata. Hindi naman ganun katanda ang aking ina pero dahil sa mga problema sa aking ama ay tumanda ng halos 2 dekada ang kanyang itsura. Sa tuwing pinagmamasdan ko ang mukha ng aking ina ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kurot sa aking puso. Marahil kung hindi lang ganito ang buhay namin
ay magiging maayos naman siguro ang kanyang itsura. Kung bakit naman kasi nasadlak kami sa hirap at nasadlak pa sa piling ng aking ama na wala nang ibang ginawa kundi ang magpasarap sa buhay. Kaya heto ako, sa edad kong 18 ay natuto na akong magbanat ng buto para kahit papaano ay may pagkaing na isusubo ang aking ina kahit 2 beses lang sa isang araw. 17 years old pa lamang ako nang magtrabaho ako sa motel na pinapasukan ko sa ngayon. Pinasok lamang ako dito ng aking pinsan na kakilala ang Chinese na may-ari dito. Minor de edad pa lamang ako noon pero tinanggap nila ako dahil naaawa sila sa aming kalagayan sa buhay. Patpatin pa nga ako noon na akala mo ay minsan lang sa isang linggo kung kumain. Hiyang-hiya pa nga ako noong inabot ko ang aking lukot-lukot na biodata na karamihan ay hindi pa sigurado ang aking mga naisulat doon. Second year high school lang kasi ang aking natapos dahil pilit na akong pinahinto ng aking ama para may kasama raw siya sa pagtatrabaho. Hindi naman daw kailangan makatapos ng pag-aaral. Diskarte lang daw yon kaya nga kahit tutol kami ng aking ina ay wala rin kaming nagawa pa. Naaalala ko pa Papa Dudut, sa unang buwan ko sa pagtatrabaho sa motel na yon ay namulat ako sa mundo ng mga taong tanging panandali ang ligaya ang hanap. Andiyan kapag naglilinis ako ng mga kwarto ay kung ano-anong gamit ang aking tinatapon sa basurahan. Minsan pa ngang naglilinis ako ng isang kwarto ay maririnig ko ang mahihinang haling hingad mula sa kabilang kwarto. Noong una ay hindi ko halos makayanan iyon dahil kahit bata pa ako noon ay gumagana na ang aking imahinasyon. May mga babaeng bayaran din na madalas naming parokyano rito kasama ang iba't ibang customer nila. Ganito lagi ang kalakaran sa motel na yon. Noong una ay hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita. Pero noong kalaunay nakasanay na lamang ay napapailing na lamang ako sa tuwing may makikita at maririnig akong kakaiba sa 4 na sulok ng motel na yon. Ito na ang aking naging buhay sa pang-araw-araw. Hindi ko man masasabing masaya ko sa napili kong trabaho. Pero kung ito ang paraan para may ipangtapal ako sa mga kumakalam naming sikmura ng nanay ko, ay gagawin ko. O ano paring JM, 1 taong ka na mahigit dito sa motel na to ha? Pero ni minsan ay hindi pa kita nakitang may kasamang chicks. O ano ba pare, kailan ka ba rerenta ng isang kwarto natin dyan sa motel? Sayang naman ng 10% discount sa atin kung hindi mo yon gagamitin sa mga chicks mo. Birong tanong ni Edmond sa akin na siyang aking pinakamalapit sa trabaho. Tipid lang akong ngumiti at saka bumuga ng sigarilyo pa itaas. Nasa smoking area kami noon at naka-yosi break. Karaniwan na namin gawain to pagtanggal pagod at antok kapag pang madaling araw ang oras namin sa trabaho. O bakit di ka makasagot dyan? Lang yan naman JM o, ang daming babae dyan. Kung gusto mo hanapan pa kita sa mga kakilala ko eh. Kumindat pa ito na parang nakakaloko. Kilala ko na si Edmond Papa Dudut. Mas matagal ito ng halos 3 taon sa akin. Kilala ito sa aming trabaho bilang tirador ng mga babae. Madalas nga ginagamit niya ang discount niya para imotel ang mga iba't ibang babaeng nakikilala niya sa kung saan saan. Matinik umano ito sa mga babae. Hindi naman kagwapuhan pero may apil ito na talagang kababaliwan ng ibang kababaihan. Ilang beses na rin ako nitong tinangkang ibugaw sa mga babaeng kakilala niya pero ni isa rito ay hindi siya nagtagumpay. Tigilan mo na nga ako Edmond. Wala akong panahon sa ganyan. Alam mo yan. Imbes na ipang motel ko, ipambibili ko na lang ng ulam sa bahay. Pinalkong sabi na akala mo hindi na ito dudugtungan pa. Bata ka pa JM, huwag mo masyadong seryosohin ang buhay. Aba tingnan mo ko laging batang itsura ko. Paano ba naman kasi hindi ko masyadong pinapansin ang mundo. Hindi katulad mo na kulang na lang pati Jupiter pasanin mo na rin. Sa sinabi niyang ito ay biglang naging mabigat ang aking pakiramdam. Bakit nga kaya tila laging pasan ko ang mundo? Bakit simula una ay wala na akong ibang naranasang ginhawa? Sa edad kong ito ay dapat nasa eskwelahan ako at nag-aaral. Sa edad kong ito ay dapat kasama ko ang aking mga kaibigan at kamag-aral at namamasyal sa kung saan-saan. Sa edad kong ito papadudot ay dapat nanliligaw na ako. Sa edad kong ito ay dapat nagsasaya ako. Hindi katulad ngayon na maaga akong binawian ng pagkabata. At heto, maaga akong nagbanat ng buto, hindi para sa luho ko, kundi para sa ikakabuhay ng pamilya ko. Nay,
Ano hong ginagawa niyo dito sa labas? Madaling araw na po ah. Naabutan ko si nanay isang araw na nakaupo sa labas ng pintuan habang yakap ang sarili dahil sa lamig. Tinulungan ko ito makatayo mula sa pagkakaupo. Anak kasi ang tatay mo eh. Yumuko ito at hindi makayanang tumingin sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako dahil alam ko na kung ano ang naisabihin ng aking ina. Naya ko siyang pumasok na sa loob ng bahay. Tahimik lamang si nanay na nakaupo sa sala habang ako naman ay dire-diretsyong pumasok sa kwarto nila ni tatay. Tama nga ang hinala ko, Papa Dudut. Pagkabukas ng pintuan ay bumalandra sa akin si tatay at ang kanyang kabit na magkayakap at tanging kumot ang saplot sa kanilang mga katawan. Nagpuyos bigla ang aking dibdib. Normal na gawain na ito ni tatay. Dapat nga'y masanay na ako dahil halos araw-araw nang nandito sa aming bahay ang kanyang kabit. Anak, tara na at baka magising pa ang tatay mo. Baka mapagbuhatan ka na naman ng kamay. Naiiyak at mahinang sabi sa akin ni nanay habang hila-hila ako nito papalayo sa kwarto nila. Naupo kaming pareho sa kawayang upuan namin sa sala. Parehong hindi nagsasalita. Parehong nagpapakiramdaman. Hindi alam kung sino ang unang magbubukas ng bibig para pag-usapan kung ano ang nangyayari. Hanggang sa hindi na ako makatiis sa ingay ng katahimikang yon. Nay, paano nyo natitiis ang pambababoy sa inyo ni tatay? Isang tanong na matagal ko nang gustong ilabas sa aking bibig. Nay, bakit pa tayo nagtitiis sa ganitong buhay? Bakit ba pinaparana sa atin ito ni tatay? Nagtuloy-tuloy na ako sa pagtatanong nang wala akong mahagilap na kahit mumunting sagot sa kanya. Tanging buntong hininga lamang na malalim ang sinukli ni nanay sa akin sa mga katanungan ko. Kailanman ay hindi ko na siguro malalaman kung bakit hinahayaan ni nanay na gawin ito ni tatay sa kanya. Mahigit 4 na taon na noong magkaroon ng kalaguyo si tatay. Naalala ko pa noon kung paano sila magsigawan ni nanay dahil dito. Pero sa bandang huli ay mananaig ang tapang ni tatay kaya walang nagagawa ang aking ina. Hanggang sa inabuso nito ang pananahimik ni nanay at naging madalas na ang pagpapakita nila ng kabit niya. At ang pinakamasaklap pa ay inuuwi na nito ang kanyang kabit sa aming bahay. Kapag andito ang kanyang kabit ay tikom lang ang bibig ni nanay. Madalas nga ay pinapalabas ito ng bahay ni tatay kapag magsisiping na sila ng kabit niya. At pagkatapos noon ay tatawagin niyang muli si nanay para ipaghain sila ng pagkain ng kabit niya. Awang-awa ako sa aking ina. Gustuhin ko mang kumprontahin ang aking ama ay pinipigilan ako ni nanay. Nay, umalis na tayo dito. Kaya naman kitang buhayin eh. Hindi natin kailangan si tatay. Nagsusumamo kong sabi sa kanya. Tumingin lamang ito ng malamig sa akin at saka umiling. Hindi pwede anak. Mahal ko ang tatay mo. Hindi ko kayang wala siya sa piling ko. Tingnan mo yun JM. Hindi ba yan yung katsa-check-in lang? Naku, nag-aaway na ata oh. Hindi man lang nasulit yung binayad nila. Natatawang turo ni Edmond mula sa kalapit naming magkarelasyon na nag-aaway at nagpapalitan ng masasakit na salita. Tahimik lamang akong pinagmamasdan ng mga ito. Nakisabay na rin sa pananahimik ko si Edmond upang mas mapakinggan namin kung ano ba ang pinag-aawayan nilang dalawa. Hanggang sa mismong sa bibig ng babae nang galing na isa pala itong kabit at pinapipili nito ang lalaki kung saan ito sasama. Kung sa kanya ba o sa totoo nitong asawa. Ekspahirado akong napabuntong hininga. Ang kapal naman ang mukha ng kabit na ito at siya pa ang may ganang papiliin yung lalaki. Kabit siya. Iyon na yun. Ano pa bang klaseng bato ang kailangang ipupok sa ulo nito para matauhan na kailanman ay hindi mangingibabaw ang kabit sa mundo ng mga legal na asawa? Oh, grabe oh, parang eksena lang sa teleserye. Tingnan mo naman JM ang yakapan nilang dalawa. Si kabit ang nagwagi. Sayang, nakipagpustahan sana ako sa iyo kung sino ang pipiliin ng lalaki. Nagbibiro pang sabi ni Edmond habang pumapalakpak pa ito na akala mo'y galing sa teatro ang napapanood nitong eksena. Hindi na ako nagsalita noon dahil sa galit. Bigla ay sumulpot sa utak ko ang itsura ng kabit ng aking ama. Hindi ko man kilala ng personal ang tunay na asawa ng lalaking aming nakikita ng mga oras na yon ay hindi ko pa rin maiwasang mahabag sa kanya dahil sa mga oras na yon ay wala na itong lalaking masasandalan dahil mas pinili nitong makipagkapit kamay sa kabit na pinili niya. Tara na Edmond,
Hayaan mo na yung mga hudas na yan, magtrabaho na tayo. Pag-anyaya ko sa kanya at hindi ko na hinintay pa itong makasagot dahil dire-diretso na akong nagtungo sa loob ng motel. Galit ako sa mga kabit, yun ang alam ko. Galit ako sa mga kabit na wala nang ibang ginawa kundi ang manira ng mga nananahimik na tahanan. Galit ako dahil imbes na buong naiuuwi ng tunay na asawa ang pagmamahal ng kanyang kabiyak ay hindi niya yon magagawa dahil may isang tao nang nakikipag-agawan sa pag-ibig na laan sana para sa iisang tao lamang. Pebrero 14 taong 2007. Tulad ng dati, ito ang araw na pinakamabenta sa amin. Halos hindi na kami magkanda-ugaga sa pag-iistima ng mga parokyano namin dito. Sa pintuan pa lamang ay makikita mo na ang mga magsising irog na hindi halos mabitawan ng isa't isa. Napapailing na lang ako kapag tinitingnan sila na akala mo yung mga bida sa mga pelikula na grabe kong magkatinginan at magyapusan. O JM, may plano ka ba ngayong araw ng mga puso? Nakangising tanong ni Edmond sa akin habang inaayos sa mga susi sa stante. Umiling ako at saka nagpatuloy sa pag-check ng listahan ng mga nagstay sa araw na yon sa aming motel. Wala ka talaga parang JM. Mahina ka masyado. Nakakaburyong ang buhay mo. Ni konti ba wala kang nararamdamang landi? O siya, mauna na ako at darating na panigurado ang karelyebo ko. Ayos ka na ba ritong mag-isa? Tumango ako para hindi mapunta sa kung saan pa ang usapan. Tinapik ako nito at saka lumabas na ng motel na yon habang ako naman ay naupo na lamang at nag-aantay sa kung may hahabol pang papasok sa aming motel. Ilang minuto rin siguro akong nakatulala sa pintuan hanggang sa bigla ay may pumukaw ng aking atensyon. Mula sa front desk ay kitang-kita ko ang pagpasok ng isang dilag na marahil ay nasa edad 24 na tila pinaglihi sa isang engkantada dahil angkin nito ang ganda. Sa bawat haplos nito ng kanyang itim na buhok ay tila nababato balani ako. Napakaganda niya, Papa Dudut, lalo na sa suot nitong pula, hapit na bestida. Pula rin ang labi nito na alam kong natural pero mas gumanda ng pinatungan ng lipstick. Habang papalapit ito ay hindi ko maiwasang mapatitig sa kanyang maliit na mukha. Napakaganda talaga nito. May kwarto po bang pwedeng pagtutuluyan? Kahit fan room lang, hindi na kailangang air-conditioned. Nakangiting sabi nito sa akin nang makalapit na siya. Hindi hamak na mas maganda ito sa malapitan kumpara kanina na naging dahilan para hindi na ako makapagsalita pa. Nakadagdag pa nga ang mahalimuyak nitong amoy na tila tinalo pa ang amoy ng isang sanggol. Excuse me, okay ka lang ba? May kwarto pa ba? Pamumukaw nito sa aking atensyon kasabay ng paggaway ng kanyang kamay sa aking mukha. Oo naman. Meron pa sa room 205 na lang yung natitira eh. Saglit, ituturo ko sa iyo kung saan. Naputol ang aking sasabihin nang biglang dumating ang isang lalaking nasa edad 40 na at inakbayan ang magandang dilag na ito sabay halik sa kaliwang tenga nito. May nakuha ka ng kwarto? Pabulong nitong sabi pero narinig kong sabi ng matandang lalaki. Maayos ang postura nito na kung titignan mo ay may hawig kay Christopher De Leon. Tumango lamang ang babae at saka kinuha ang susi sa akin pero bago pa man ito makaalis ay tinawag ko ito dahil nakalimutan kong ilista ang kanyang pangalan. Valentina. Valentina ang pangalan ko, pakisulat na lang. Ngumiti ito sabay hawak sa kamay ng matandang kasama niya at sabay na silang pumasok sa kwartong uukupahan nila. Si Valentina. Oo, madalas yun dito. Hindi mo lang siguro natsyempohan ang oras ng pag-check-in nila ng kasama niya. Day off mo kasi madalas andito yung mga yun eh. Swerte mo at naabutan mo siya. Kay gandang babae ano JM. Hindi ko na nga napigilan papadudot na magtanong kay Edmond kung sino ang babaeng yon. Ilang araw na rin mula noong una ko itong makita at sa kung anong pagkakataon ay nakaramdam ako ng ganito. Hindi mabura ang maganda nitong mukha sa aking isipan na akalang mo'y pininta na ito sa bawat ugat ng aking ulo. Hoy JM! Huwag mo nang pagnasaan yun. May nagmamay-ari na ron. Balita ko nga makapangyarihan pa yung may hawak sa kanya eh. Ingat ka lang. Sa dinagdag ni Edmond na ito ay bigla tuloy akong napaisip. May nagmamay-ari na nga sa kanya at iyon ang lalaking kasama niya. Napakaswerte naman ito para mabingwit ang puso ng dilag na si Valentina. Alam mo, ganito lang para matanggal na yung Valentina na yan sa isipan mo.
Sumama ka sa akin mamayang gabi. May ipapakilala ko sa yung mas maganda dyan sa Valentina na yan. Ano? Sasama ka? Nightclub tayo. Mamumutok ang mata mo sa kabusugan sa mga chicks doon. Siniko pa ako nito para lang makumbinse pero tulad ng dati ay tumanggi pa rin ako. Mas lalo na ngayon natatanggi ako ng paulit-ulit dahil nakita ko na ang babaeng gusto ko. Mali itong nararamdaman ko, Papa Dudut. Pero sa pagkakataong yon, siya lang ang mukhang nais kong matitigan sa araw-araw. Anak, andyan ka na pala. Maaga ka yatang umuwi ah. Pagsalubong sa akin ni nanay mula sa pintuan. Kinuha nito ang aking dalang bag at plastic. Masama kasi ang pakiramdam ko na Kaya ayon pinauwi na ako ng boss ko. Nang matapos kong masagot ang tanong ni nanay ay napabaling ang aking mga mata sa kusina. Prentang nakaupo doon ang kabit ni tatay habang nagyoyosi. Nay, ano naman ang ginagawa ng babaeng yan dito? Andyan ba si tatay? Nilibot ko ang aking mga mata sa paligid upang tiyakin kung andon si tatay. Wala anak, mag-isa lamang siyang pumunta rito. Nagugutom daw at hinabili naman daw ng tatay mo sa akin ang pagsilbihan ko. Mahinang sagot ni nanay na nagpasama lalo ng pakiramdam ko. Anong akala nito sa nanay ko katulong niya sa bahay namin para pagsilbihan siya? Sinugod ko ang babaeng ito at saka pinagsabihan. Hindi rin makapal ang mukha niyo para utos-utusan ng nanay ko, no? Baka nakakalimutan mo kami pa rin ang tunay na pamilya. Abay konting hiya naman. Umakyat lalo ang dugo ko sa ulo nang bugahan ako ng usok nito sa aking mukha sabay tayo at titig sa akin. Kasalanan ko ba iho kung mas mahal ako ng tatay mo? Kasalanan ko ba kung mas pinili akong alagaan at mas piliing paboran kesa sa inyo? Bago ito tumalikod ay ngumisi pa ito at saka tiningnan mula paa pataas ang aking ina na may halong pang-iinsulto. Saka pumasok sa kwarto nila tatay at padabog na sinara ang pintuan. Nagpupuyos ako sa galit noon at nais ko na sana itong sugurin pa pero pinigilan ako ni nanay. Nagpupuyos ang dibdib ko sa kabit ng tatay ko na yon. Galit ako hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng kabit na kayang-kaya lamang sirain ng isang pamilya gamit ang makasalanan nilang mga kamay. Isang kwarto nga kung ano man ang pwede dyan, short time lang. Heto naman si Valentina, narinig ko na naman ang boses niyang nagpapakiliti sa aking kamalayan. Napatitig na naman ako sa kanyang mukha na akala mo eto na ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Meron pong bakante sa room 107. Gusto niyo ba samahan ko muna kayo doon? Nauutal ko pang sabi na kinapula ng aking mga tenga dahil alam kong napansin niya yon. Umiling lang ito at saka ngumiti sa pagkatamis-tamis. Ayos lang, sanay na ako dito. Alam ko na ata halos ng pasikot-sikot dito sa motel ninyo Natatawang sabi nito sabay kuha ng kanyang susi. Sinundan ko pa ito ng tingin hanggang makapasok na ito sa kwarto niya. Gusto ko siyang puntahan at makipag-usap pero alam kong anumang oras ay darating na ang lalaking madalas nitong kasama rito at hindi nga ako nagkamali. Dumating na nga ito at saka dire-diretsyong pumasok sa kwarto ni Valentina. Ilang saglit pa ay natahimik na ang kwartong iyon at eto na ang naging dahilan para hindi ako mapakali sa aking pagkakaupo. Matagal akong nakatitig sa pintuan ng kwartong iyon at inisip kung ano nga ba ang kanilang ginagawa. Hanggang sa ilang sandali pa ay may narinig akong pagkalabog sa kwarto nila. Nag-aalala akong tinungo ang kwarto nila na kahit alam kong bawal sa aming trabaho na makialam sa aming mga customers ay hindi ko mapigilan. Baka kasi kung ano na ang nangyari kay Valentina. Dahan-dahan kong dinikit ang aking tenga sa pintuan upang pakinggan kung ano bang nangyayari. Narinig ko ang pigil na pagtatalo sa pagitan ni Valentina at ang lalaking iyon hanggang sa napalakas ang boses nilang pareho. Oo, kabit ako. Kabit mo lang ako. Isang kabit na walang karapatan sa'yo pero sana wag mo namang ipakita sa akin na para pa rin akong basahan sa buhay mo. Nagsisisigaw na sabi ni Valentina na nagpaatras sa aking pagdinig mula sa pintuan. Kabit si Valentina. Kabit ang taong gusto ko. Check out na room 107. Magkano yung idadagdag kong bayad para sa in-extend kong oras? Nakayukong tanong ni Valentina sa akin kinaumagahan. Nakashades ito na tila may kinukubli sa kanyang mga mata.
Pinilit kong titigan ito pero siya mismo ang kusa naglayo ng tingin. 800 lang yung dagdag. Naglabas ito ng pera sa kanyang wallet at habang ginagawa niya yon ay nakita ko sa sulok ng kanyang mga mata ang pasang hindi maikukubli ng suot niyang salamin. Alam kong wala akong karapatang magtanong tungkol sa kanyang personal na buhay pero hindi ko napigilan ang aking sarili. Miss, ayos ka lang ba? Narinig ko kasi kagabi yung sigawan at kalabugan ng kwarto nyo Medyo nagwo-worry lang kasi ako Alanganin kong tanong at pagkatapos noon ay tumitig lamang ito sa akin at tinanggal ang kanyang salamin at dito ay nakumpirma kong may maling nangyari kagabi base sa magkabilang pasa sa gilid ng kanyang mga mata at galo sa ibabaw ng kanyang kilay. Ano ka ba para pakialaman ang buhay ko? Pwede bang asikasuhin mo na lang ang trabaho mo kesa mag-usisa sa buhay ko? Padabog nitong nilagay sa mesa ang 800 pesos sabay talikod. Naiwan akong napatanga sa nangyari. Nahiya ako sa aking pagtatanong pero nag-aalala lang naman kasi ako sa kanya. Ang maamon nitong mukha ay biglang napalitan ng maalat-tigreng galit. Rumihistro ang pait na nararamdaman niya sa kanyang mukha pero bakas pa rin sa kanyang mga mata ang maamon nitong pagkatao na alam kong nagtatago lang ng mga oras na iyon. Valentina, sino ka ba talaga? Ito na lamang ang mahina kong nausal nang makalayo na ito sa motel. Sus JM, ano ba kasing nakain mo at bigla ka nag-usisa sa babaeng yun? Pasalamat ka at hindi ka sinumbong sa boss natin kundi nako patay ka. Natatawang sabi na lamang ni Edmond sa akin nang mapag-alaman nito kung ano ang ginawa ko. Nakpakamot na lamang ako ng ulo at pilit na tinatago ang hiya. Kasi nag-aalala lang naman ako sa kanya. Napailing na lamang si Edmond sa aking sinagot. Masanay ka na dyan JM. Kasi madalas ganyan ang nangyayari sa dalawang yan kapag andito yung mga yan. Nung una ganyan din ako. Nag-aalala din ako dun sa babae. Madalas kapag napapadaan ako sa kwarto nila ay halos baligtarin nila ang buong kwarto sa pag-aaway nila. Hindi na ako nakasagot sa sinabing ito ni Edmond. Wala na kasi akong ibang nasa isip noon kundi si Valentina. JM, tayong kaibigan lang wag mo nang piliting makialam sa dalawang yan. Masasanay ka rin sa kanila. Baka nga isang araw maging parang musika na lamang sa iyo ang mga sigawan nila. At baka nga hindi na maging normal ang araw mo kapag hindi mo sila maabutang nag-aaway. Hindi pa rin ako sumagot noon dahil wala akong ibang mahagilap na sasabihin. JM, di taga dito yung lalaki. Dinadayo lamang talaga niya sa Valentina pero balita ko makapangyarihan nga talaga yung lalaking yun at hawak niya sa lieg si Valentina. Kaya para hindi ka na madamay pa, itiko mo na lang yung bibig mo. Kung mag-alala ka sa kanya, huwag mo na lamang ipahalata. Mas mag-alala ka sa sarili mo. Maniwala ka sa akin. Tinapik nito ang aking likod at saka nagpaalam para maglinis ng kababakanteng kwarto sa second floor. Naiwan ako mag-isa habang nag-iisip kung paano ko matutulungan si Valentina na makawala sa bakal na nakagapos sa kanyang lieg. Day off ko noon, araw ng Miyerkules. Matapos kong tulungan si nanay sa paglalaba ng mga damit ni tatay at ng kabit niya ay nagtungo na ako sa motel para kunin ang aking naiwang sapatos at uniforme ng mga bandang alas 7 ng gabi. Nasa labas pa lamang ako ng gate ay tanaw ko na mula sa parking lot ang isang babaeng nakapulang bestida na nakaupo sa tarangkahan ng lote doon. Si Valentina. Hindi nga ako nagkakamali. Napahinto ako sa paglalakad at nag-iisip kung lalapitan ko ba ito o tulad ng sinabi ni Edmond ay iwasan ko na siya. Pero nang makita ko ang lungkot sa kanyang mga labi ay mas pinili kong sundin ang aking nararamdaman. Mabilis akong naglakad patungo sa direksyon nito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya ng mga oras na makalapit na ako. Bahala na, eto na lamang ang aking nasambit na mga oras na yon. Nang makarating na ako malapit sa kanya ay bigla itong nag-angat ng tingin. Medyo may kapungayan na ang kanyang mata at mapula pa ang pisngi. Ngumisi ito sa akin at dito ko napagtantong lango ito sa alak. Lalo na noong nagsalita na ito. Ikaw yung pakialam merong nasa reception ng isang linggo, hindi ba? Tumango na lamang ako at saka ito tumayo. Muntik na itong mawala ng balanse. Buti na lamang at mabilis ang aking kamay at naalalayan ko ito bago pa man ito mabuwal. Sa ginawa ko ay napatawa lamang ito at saka tumingin sa akin. Tara, samahan mo ko mag-inom.
Hindi ako sinipot ng walang hiyang lalaking yun eh. Umalis siya sa pagkakaalalay ko sa kanya at saka ako hinila palabas ng gate. Wala akong ibang nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Tama na yan Valentina, madami ka nang nainom eh. Pilit kong hinahablot sa kanya ang bote ng beer na kanina pa nitong nilalaklak. Ano ba? Sinama kita rito para hindi ako pigilan ha? Nagpupumilit itong lumagok pa ng isang bagong bukas na beer habang ako naman ay tila natakot at di na lamang siya pinigilan pa. Ilang minuto rin ako nakatitig na lamang sa kanya at nakaramdam ng pagkahabag, lalo na't kahit na alam kong lasing na ito ay hindi pa rin maikukubli ang lungkot nito. Ilang saglit kaming natahimik pero hanggang sa marinig ko na lamang itong nagsalita. Alam mo, lumaki ako sa maayos na pamilya. Yung pamilyang puno ng pagmamahalan. Yung papa at mama ko, sila yung mag-asawang kahit kailan ay hindi nawala ng pagmamahal at respeto sa isa't isa. Sila yung gusto kong tularan balang araw. Lumagok itong muli sa bote ng alak bago nagpatuloy. Dati nung bata pa ako tuwing birthday ko, kapag Pebrero 14, lagi akong binibilhan ni Papa ng mga fairy tale books. Sina Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty, lahat-lahat na kumpleto ko. Tapos si Mama, babasahin niya to sa akin bago ako makatulog. Kaya sa pagpikit ko ng mga mata ko puro happy ending ang naiisip ko kasi yun naman ang nakasanayan ko eh. Dapat happy ending lang lagi parang kina Mama at Papa. At syempre sa mga nababasa ko. Kaya nung lumaki na ako, sinabi ko sa sarili ko na kung hindi rin lang ako happy ending sa makukuha ko, sa lalaking makikilala ko, wag na lang. Ngumisi ito at saka tumingin sa akin. Matagal, saka ito nagsalita. Pero nung nakilala ko si Dan, nag-iba ang lahat. Umasa pa rin ako sa happy ending na kahit kailan ay hindi niya pwedeng ibigay sa akin kasi pamilyado na siya. At doon lang siya dapat magka-happy ending. Dito ay biglang napahagulhol si Valentina. Ang tanga-tanga ko para humingi ng konting atensyon at pagmamahal sa kanya. Bakit ba ako nagkakasya lang sa kakarampot na pag-ibig na binibigay nito? Sabi ng papa ko nung bata pa ako na wag akong magkakasya lang sa kukonting bagay na ibibigay sa akin ng lalaking makakasama ko. Pero hindi kasi ganun ang nangyari Nalublob na ako sa katangahan ko kay Dan. Ang tanga-tanga ko. Awang-awa ako dito habang nagkikwento Papa Dudut. Ramdam ko ang sakit na pinagdaraanan nito at hindi niya ginustong maging kabit. Nagmahal lamang siya ang sabi niya. Gusto kong maniwala na kaya pa niyang iahon ang sarili niya sa putikang kinasadlakan niya. Pero gusto niya, ilang saglit pa yumakap ito sa akin at saka umiyak sa aking balikat. Hinayaan ko na lamang itong ilabas ang lahat ng sama ng loob niya. At pagkatapos noon, dahil na rin sa kalasingan ay nakatulog na lamang ito. Napabalikwas na tanong ni Valentina mula sa pagkakahiga sa aking kama. Kinapapa nito ang kanyang katawan at nang masiguradong may damit pa rin ito ay napapikit na lamang siya at tila nagpasalamat. Lumapit ako sa kanya mula sa pagkakaupo sa monoblock. Kanina ko pa itong binabantayan habang natutulog. Nakatitig lamang ako sa kanyang maamong mukha na kahit na malaki ang bakas ng kalasingan ay tila anghel pa rin itong natutulog. Huwag kang mag-alala, walang nangyari sa iyong masama. Nasobrahan ka lang ng alak kagabi at nakatulog. Bahay namin to. Inuwi lang kita rito kasi hindi mo naman masabi sa akin kung saan ka nakatira. Kaya para ligtas ka dito na kita dinala. Tumingin ito sa akin at pilit na inaalala kung ano nga ba ang nangyari kagabi. At nang makontento na ito sa pag-alala ay saka ito nagpumilit na tumayo pero bigla ring napaupo at hinawakan ng kanyang ulo. Nag-alala ako sa kanya kaya agad akong lumapit. Pero sinabi nitong ayos lang ito at nabigla lamang sa pagtayo dahil na rin syempre sa hangover. Ikukuhan kita ng makakain. Sakto at kaluluto ko lang. May tubig dyan sa gilid mo, pwede mong inumin yan para matanggal ang sakit ng ulo mo. Tila din ito narinig ang aking sinabi at dire-diretsyong tumayo at saka nagpaalam na. Walang lingong lumabas ito ng bahay habang ako naman ay nakatingin lamang sa kanya. Hindi ko na ito napigilan pa.
Valentina, ano bang meron ka? Pumasok na ako muli sa loob ng kwarto at nang mapaupo ako sa kama ay may naupuan ako. Tinignan ko yon at saka lamang napagtantong ito ang wallet ni Valentina. Binuklad ko yon at dito ay nakita ko ang lumang larawan ng isang pamilya. Sina Valentina ito at ang kanyang mga magulang. Kuha ito sa isang parke. Masayang nakatawa ang batang si Valentina habang kalong siya ng kanyang ama at ang kanyang ina naman ay nakasandal sa balikat ng kanyang ama. Masaya silang tignan na pamilya. Tama nga si Valentina. Napuno siya ng pagmamahal sa mga magulang nito. Pero ano bang nangyari sa kanila ngayon? Check-in ako. Pwede bang room 107 ulit? Hindi makatingin si Valentina sa akin habang sinasabi niya yon. Tumango lamang ako at saka inabot sa kanya ang susi matapos nitong pumirma sa resibo. Gusto ko sana siyang kausapin noon pero nagmamadali ito kaya naman hindi ko na nabigyan ng tsansang sabihin sa kanya ang mga nais kong sabihin. Nilabas ko ang wallet niya sa aking bag at saka ko ito tinitigan. Humingin ako sa kanyang kwarto at pinaplanong iabot yon sa kanya at makausap siya kahit saglit lang. Halos kalahating oras ako nakikipagtalo sa aking sarili kung pupuntahan ko na ba ito. Lalo na't wala pa rin naman ang lalaking inaasahan niya na si Dan. Hanggang sa hindi ko na nakayanan pa at saka ako lumakad patungo sa kanyang kwarto. Ilang segundo akong nag-isip kung itutuloy ko ba yon o wag na hanggang sa namalayan ko na lamang ang aking sarili na kumakatok. Sino yan? Narinig kong tanong ni Valentina. Tumikim ako bago sumagot. Si JM pala, yung kasama mo nung isang araw. Lakas loob kong sagot. Pakiramdam akong hindi niya ako pagbubuksan ng pintuan kaya naman tangkang aalis na sana ako nang marinig ko ang paglakad nito patungo sa pintuan at sa bandang huli ay pinagbuksan ako. May kailangan ka ba? Nahihiyang tanong nito. Para na naman akong naturete sa ganda nito kaya naman ilang segundo rin akong natahimik bago ako nagkalakas ng loob na sabihin kung bakit ako nandun. Etong wallet mo kasi naiwan mo sa bahay nung nalasing ka? Inabot ko ang kanyang wallet sa kanya at saka nagpaalam na pero bago pa man ako makatalikod ay tinawag ako nito. Mukhang hindi naman ako sisibutin ni Dan eh. Gusto mo bang magkape mamaya? O magkwentuhan ngayon kahit dyan lang sa reception ninyo para hindi ako makaabala sa'yo? Nakangiti nitong paanyaya sa akin at sino ba naman ako para tumanggi? Tumango ako at mula noon ay nagsimula na ang malalim kong pagkakakilala sa kanya. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Kung dati ay halos ayaw ko nang pumasok sa trabaho ko, ngayon naman ay eto na lagi ang inaabangan ko pagkamulat ko pa lamang ng aking mga mata at ang dahilan ay walang iba kundi si Valentina. Isang taon na rin kami mula nang nagkakilala at aaminin ko na kahit ganito nakatagal ay nananabik pa rin akong makita ang kanyang ngiti at marinig ang kanyang mga bagong kwento. Sa loob ng isang taon na ito ay mas nakilala ko siyang mabuti at sa loob ng isang taon na ito ay natutunan ko siyang mahalin. Oo, Papa Dudut. Umiibig ako sa kanya pero hindi ko magawang sabihin dahil sa takot na baka kasi isang araw ay layuan niya ako kapag inamin ko ang katotohanan. Kaya nakontento na lamang ako na maging kaibigan siya dahil alam ko naman na iba pa rin ang laman ng puso niya. JM, wala na naman siya. Hindi na naman niya ako sinipot. Lumabas ito mula sa kanyang kwarto at saka nangalumbaba sa front desk. Napabuntong hininga na lamang ako at saka kinuha ang aking wallet. Break time ko naman. Tara, labas tayo. Kain tayo. Libre kita. Doon mo na ikwento sa akin ang mga hinaing mo sa kanya. Alam ko naman kailangan mo nang makakausap eh. Nakita ko ang pagningning ng kanyang mga mata at saka sinabayan na niya ako sa paglabas. Laging ganito ang sitwasyon namin. Kapag hindi siya sinisipot ni Dan ay ako ang sumasalo sa kanya. Kapag nalulungkot ito ay ako ang nagpupursiging palitawin ang ngiti sa kanyang mga labi. Masaya na ako na nagiging sandalan niya sa mga oras na kailangan niya na makakasama. Tapat na ito sa akin. Masaya ako kapag masaya siya. Ganon naman talaga kapag nagmamahal ka, hindi ba? Kapag masaya ang taong mahal mo, dobleng saya rin ang nararamdaman mo kahit na madalas ay hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya masaya. Makukontento ka na lang dahil pareho sa'yo. Sapat na ang lumitaw ang ngiti sa kanyang mga mata. Kahit na sabihin pang hindi naman ikaw ang nagbibigay sa kanya.
ng ligaya. Siya ang tatay ko. Pagpapakilala ni Valentina sa akin sa kanyang ama. Nasa sementeryo kami noon at tinuro nito ang nicho na nasa kaduluduluhan pa. Death anniversary iyon ng kanyang ama at nagpasama itong dalawin siya. 2 taon na rin mula nung lumisan ng kanyang ama at ngayon lamang ito nagkalakas ng loob na dalawin ito. Nagkasamaan kasi sila ng loob ng kanyang ama mula noong natuklasan nilang mag-asawa na pumatol sa may asawa si Valentina. Hindi pabor ang kanyang mga magulang sa naging desisyon nito at dahil doon ay lumayo si Valentina sa kanila. Magkahalong hiya at tampo ang naramdaman niya sa kanyang mga magulang. Nakala niya itatanggapin pa rin siya kahit nagkamali siya ng desisyon. Hindi ito nagparamdam ng ilang taon sa kanyang mga magulang upang ipakita sa kanila na maayos naman ang kanyang buhay. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap na lamang ng tawag mula sa kanyang ina na nagsasabing inatake sa puso ang kanyang ama at eto na rin ang naging dahilan para bawian ito ng buhay. Dahil sa hiya at takot ay hindi na rin nagawang puntahan pa ni Valentina maski na ang burol ng kanyang ama. Pero noong mismong libing ay nagkubli ito sa isang sulok ng sementeryo at pinanood ang pagdadalamhati ng kanyang ina habang pinapasok na sa huling himlayan ng kanyang ama. Matapos nga noon ay tuluyan ng pinutol ni Valentina ang kanyang komunikasyon sa kanyang ina dahil pakiramdam nito ay wala na siyang nagawang tama bilang isang anak. Pakiramdam nito ay lubos ang pagkakabigo nito sa kanila kaya naman mas pinili niyang lumayo at ituloy na lamang ang desisyon niyang maging isang kabit. Alam niyang mali iyon pero ayon sa kanya, lubog na siya. Wala naman talagang happy ending JM eh. Lahat ng mga librong binasa sa akin ng aking ina ay pawang katang isip lamang at kailanman ay hindi magkakatotoo. Walang pag-ibig na totoo. Kabaliwan lamang ang maniwala sa mga nangyari kina Cinderella at Snow White. Naiinis ako sa aking mga magulang na pinaniwala ako meron akong mahihitang happy ending sa taong mahal ko kasi heto ako. Lubog na sa pantasya ng happy ending na yan. Balang araw makakamtang ko din yan pero anong nangyari sa akin? Pagiging kabit lang ang kinalabasan ko. Nasaan doon ang happy ending? Alam kong naiiyak na ito pero nagawa na lamang nitong pigilan yon. Tahimik lamang akong nakamasid sa kanya habang nakikinig at nakikiramdam. Yun lang naman ang kailangan niya ngayon eh. Ang isang taong makikinig at uunawa sa kanya. Ilang sandali pa papadudot ay pinili na lamang niyang manahimik at pinagmasdan na lamang ang kandilang itinirik nito sa ibabaw ng nicho ng kanyang amang matagal na niyang hindi nakita. Gabi na nang makauwi ako sa bahay. Dediretso na sana ako sa aking kwarto nang mapansin kong wala si nanay at tanging ang kabit lang ni tatay ang andon habang nagsisigarilyo ito sa pagkainan. Kumain ka na ba JM? May tira akong ulam dyan baka gusto mong pagtiisan. Pag-aalok nito habang paitaas na binuga ang usok ng sigarilyo nito. Tinignan ko ito mula ulo hanggang paa. Gusto kong makaramdam muli ng inis sa kanya pero kapag naiisip ko si Valentina ay nawawala na rin kahit papaano ang galit ko dito. Pareha silang kabit ng taong mahal ko. Marahil ay may dahilan din itong malalim kung bakit niya pinili ang landas na ito. Pwede bang magtanong? Lakas loob kong sabi. Tumingin ito sa akin na tila namangha dahil sa wakas ay kinausap ko na rin siya. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita ito at kinuha ko na ang isang monoblock at naupo kaharap niya. Bakit? Tanong ko. Tumingin ito na tila nauunawaan naman ang aking tanong. Bakit ano? Tuloy-tuloy lang ang pagbuga nito ng sigarilyo ngunit mas piniling wag itong tumingin sa akin. Bakit ka pumayag maging kabit ng ama ko? Seryosong tanong ko na sinuklian ito ng isang mahinang tawa. Hindi ko alam. Maski nga sa sarili ko tinanong ko na yan JM at wala rin akong nakuhang sagot. Siguro kasi masarap yung may kaagaw. Siguro kasi masarap yung pakiramdam na ikaw yung inuuna kesa sa iba. Kasi nung bata pa ako, lagi na lang akong may kaagaw sa atensyon ng magulang ko. Kung hindi mga kapatid ko ay trabaho naman nila. Lagi na lamang akong naaagawan. Lagi na lang ako nagpaparaya. Kailan ba naman ako mauuna? Kaya nung nakilala ko ang ama mo, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at pumayag na maging number 2 niya. Dahil kahit naman ako ang number 2 niya, ako pa rin ang inuuna niya.
Nakita ko sa kanyang mga mata ang kakaibang lungkot na ngayon ko lang nakita. Isang huling buga ng yosi bago ito muling tumingin sa akin. Lahat ng tao may dahilan kung bakit sila gumagawa ng mga bagay na hindi mauunawaan ng iba. Bago mo sila husgahan, kilalanin mo muna sila dahil mas kahusga-husga ka kapag nagbibingi-bingihan ka sa maiingay na paliwanag nila. Pagkatapos nitong magsalita ay dinampot na nito ang kanyang shoulder bag at saka dire-diretsyong lumabas ng aming tahanan. Araw ng mga puso. Taong 2009, ito ang araw na matagal ko nang hinihintay. Kaarawan din kasi ito ni Valentina kaya naman bumili ako ng paborito nitong pulang rosas at isang kahon ng hopya dahil ito ang hilig niyang kainin tuwing birthday niya. Kasabay nito ay binili ko rin ang libro ng kwento ni Cinderella. Gusto ko kasing ibalik ang paniniwala niya sa happy endings at higit sa lahat, ibalik ang paniniwala nito na may isang taong kayang ibigay sa kanya yon. Aamin na ako, Papa Dudut. Sasabihin ko na sa kanya ang aking nararamdaman. Hindi na ako takot at hindi na ako magkukubli sa isang sulok. Aamin na ako. Mahal ko na si Valentina at karapatan niyang maramdaman na may isang lalaking kayang magmahal sa kanya na ituturing siyang isang prinsesa tulad ng mga nababasa niya sa mga storybooks noong bata pa siya. Ako yun. Ako ang magbibigay noon sa kanya. Handa na akong maging prinsipe niya at sasagipin ko na siya. Valentina, mga 4 na beses akong kumatok pero walang sumasagot. Inulit ko muli ang pagtawag at pagkatok. Valentina, si JM to, gusto ko lang sanang… Naputol ang aking sasabihin nang biglang buksan ni Valentina ang pintuan. Nakita ko ang malamig nitong tingin sa akin. Hindi ito nagsalita, Papa Dudut, pero ramdam kong may problema ito. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang may makausap? Tapos na ang shift ko. Pag-aalo ko sa kanya pero tanging iling lang ang kanyang sinagot sa akin at saka pabagsak na sinara ang pintuan. Nagulat ako sa inasta nito. Kumatok akong muli pero pasigaw nitong pinaalis ako kaya naman wala na akong nagawa kundi ang umalis na. Baka nais lang talaga niyang mapag-isa. Mamaya babalikan ko siya kapag nakita kong hindi pa siya sinisipot ni Dan. Habang naglalakad papalayo ay napapaisip tuloy ako. Ano nga kaya ang problema niya? Katatapos ko lang magmerienda at magyosi sa may di kalayuan sa motel namin. Tumambay din ako ng mahigit 4 na oras bago ako nagpasyang bumalik sa motel. Hawak ko pa rin ang regalo ko para kay Valentina. Pupuntahan ko na siya baka sakaling ngayon ay maayos na ang pakiramdam niya. Pero kung andun na si Dan at kasama na niya, baka iwan ko na lang sa labas ng pintuan nila. Total ay siya naman ang unang lumalabas ng kwarto nila. Pasipul-sipul pa ako naglalakad hanggang sa pagtawid at nang matanaw ko na sa di kalaunan ng aming motel ay bigla kong napabagal ng lakad. May mga pulis na kasama ang mga katrabaho ko. May isa ring ambulansya. Nasa labas din ang ibang mga nag-check-in sa araw na yon habang nagbubulong-bulungan. Kinabahan akong bigla kaya napabilis ang aking pagtakbo patungo sa loob. Dire-diretso lamang ako sa pagpasok nang harangin ako ng isang pulis. Boss! Bawal mo nang pumasok. Nakaharang ang kamay nito sa akin. Bakit po? Dito po ako nagtatrabaho. Ano po bang nangyari? Bago pa man makasagot ang pulis ay nakita ko na may nilabas mula sa room 107, ang kwartong pinagtuluyan ni Valentina. Nakalagay ang isang body bag sa stretcher habang buhat ng 2 lalaking nakaputi. Lumakas ang tibok ng aking puso. Tumakbo ako papalapit dito at wala nang nagawa ang pulis na humarang sa akin. Nakiusap ako na alamin kung sino ang laman ng body bag na yon at nang nagsalita na ang isang lalaking nakaputi ay gumuho na ng tuluyan ang mundo ko. Si Valentina Cueto po. Bigla, Papa Dudut, ay tila nawalan ako ng pakiramdam nang malamang kong wala ng buhay si Valentina. Kanina lang ay nakita ko siya. Kanina lang ay naramdaman ko pa ang kanyang paghinga. Parang kani-kanina lang ay nakita ko ang kanyang mga mata na kahit puno ng panlalamig ay alam kong buhay na buhay pa rin. Pero heto at isa na siyang malamig na bangkay. Nakiusap ako sa kanila na payagan akong silipin ito. At nang pumayag ang mga ito ay dito ko na nakumpirma ang katotohanan sa aking isipan. Wala na nga si Valentina. Wala na ang babaeng gusto kong maka-happy ending. Wala na siya. Wala na siya, Papa Dudut. Araw na naman ng mga puso.
Tulad ng dati, punuan na naman ang aming mga kwarto sa motel. Dati ay kaya ko pang salubungin ng ngiti ang bawat magkasintahang nais tumuloy sa bawat kwarto ng motel na yon. Pero sa ngayon ay hindi ko na ata kayang palitan pa ng ngiti ang aking labi. 7 taon na nga ang nakakalipas mula nang muli kong masilayan ang ngiti sa aking labi. 7 taon na rin ang nakakalipas mula noong huli kong nakita ang babaeng naging dahilan ng pagsilay ng ngiting yon, si Valentina. Tandang-tanda ko pa rin ang lahat-lahat ng kaganapan at pait ng araw ng mga puso taong 2009. Ito na yata ang araw na sinumpa kong balikan. Ito ang araw na piniling kitilin ni Valentina ang kanyang buhay dahil sa matinding kalungkutan. Nakumpirmang suicide ang nangyari kay Valentina makalipas ang ilang buwang pagsisiyasat. Nag-iwan pa ito ng isang sulat na nagsasalaysay ng lahat ng sama ng loob niya sa mundo. Dito na niya sinaad lahat ng hinanakit niya sa kanyang mga magulang at lalong-lalo na kay Dan. Nang araw na mismong kinitil niya ang kanyang buhay ay natagpuan ang sulat na yon na hawak pa niya sa kanyang mga kamay na balot na ng dugo. Kapag binabalikan ko papadudot ang eksenang yon sa aking utak ay hindi ko maiwasang magalit at sisihin ang aking sarili. Bakit ba hinayaan ko siyang mapag-isa ng mga oras na yon? Marahil kung hindi ko siya iniwan ay hindi ito mangyayari. Di sana'y buhay pa siya at siguro ay kasama ko siya ngayon na pinagdiriwang ang araw na ito. Bakit ba hinayaan ko itong maging lungkot? Bakit? Puro katanungang alam kong hindi na mabibigyan ng kasagutan. Wala na si Valentina. Dapat ko na itong tanggapin pero bakit hindi ko magawa? Nagpaalam ako sa aking kasamahan sa trabaho at sinabing magpapahangin lang ako. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa room 107. Kumatok ng 3 beses at pagkatapos ay binuksan ko ito. Ito ang huling naging kwarto ni Valentina bago ito pumanaw. Napakatahimik ng kwartong yon. Nilibot ko ang aking paningin sa kabuuan nito at pagkatapos ay tinungo ang kama at sa ilalim ng kutsyon ay inilabas ko ang storybook na ibibigay ko sana kay Valentina ng araw na yon. Ang kwento ni Cinderella, ang kwentong may happy ending. Isang happy ending na matagal nang inaasam ni Valentina pero kailanman ay hindi na niya nakuha dahil maling prinsipe ang kanyang piniling hawakan ng kamay. Hanggang sa huli papadudot, iniisip ko pa rin na ako ang totoong prinsipe niya na handa sanang sumagip sa kanya. Pero hindi niya ito nakita dahil nabulagan siya sa nagpakilalang unang prinsipe sa kanya. Binuklat ko ang librong yon at nakaipit pa rin doon ang isang lantang pulang rosas na sana'y ibibigay ko sa kanya bago siya pumanaw. Wala na talaga siya. Bakit ganun? Bakit ba niya piniling lumisan sa mundong ito dahil sa kalungkutan? Kung pwede ko naman siyang bigyan ng kasiyahan. Sa dulong pahina ng libro ang huli kong binuklat. Doon nakaipit ang sulat na ginawa ni Valentina para sa akin ng mismong araw ng pagkamatay nito. Inabot sa akin ito nang makita nila sa bag ni Valentina. Nakatupi ito tulad ng unang inabot sa akin dahil kahit lumipas na ang 7 taon ay hindi ko pa rin ito magawang buksan at basahin. Wala akong lakas ng loob na malaman kung ano ba ang sinabi niya sa akin. Inaplos ko ito at sa pagkakataong iyon ay napaiyak na lamang ako. Si Valentina ang babaeng nais kong maka-happy ending pero tila hindi kami tinadhana. Tila ang writer ng buhay naming dalawa ay agad nang tinapos ang hindi pa nagsisimulang happy ending. Siguro nga itapos na ang kabanata ni Valentina sa libro ko. Pero masasabi kong ito ang pinakamaganda pero pinakamapait na kabanata na meron ng buhay ko. Hindi ko itong piniling maisalaysay sa libro ko pero dahil ang tadhana ang nagsulat, wala na akong magagawa pa. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbabahagi ng aking kwento. Ang kwento naming dalawa ng prinsesa ko sa lahat ng mga tagapakinig ng programa nyo. Ako si JM at ito ang Barangay Love Stories ko. Bata pa lamang tayo ay alam na natin ang ibig sabihin ng happy ending. Lahat po tayo ay pinangarap na balang araw isang happy ending ang ating matatamasa, kapiling ang taong ibinigay sa atin ng Panginoon. Lahat tayo ay may kanya-kanya ng pagkakadesenyo sa kung ano ang dapat na maging itsura ng happy ending natin.
Pero mukhang sa lagay ni JM mukhang tinigil na po niya ang pagpinta ng happy ending niya mula noong tinapos ni Valentina ang chapter nito sa buhay niya. Tila sa isang iglap ay tinanggalan niya ng kulay ang lahat ng kanyang pinipinta. Huwag JM, ipagpatuloy mo pa rin ang pagdidesenyo ng happy ending mo. Huwag kang matakot na sumubok muli at huwag kang matakot na talikuran ng iyong mapait na nakaraan dahil yan lang ang tanging iyong masasakyan patungo sa dapat mong kalagyan. Alam naming mahirap para sa iyo JM na pakawala ng isang taong umukit na ng kakaibang espasyo sa iyong puso, pero tandaan mo ha, ang iniwan nitong espasyo sa iyong puso ang siyang magpapatuloy sa panibagong taong magche-check-in sa iyong puso. Check-in yung hindi lamang short time or overnight ha, kundi yung panghabang buhay. JM, meron pa ring happy ending para sa iyo. Maniwala ka lang. Marahil ay hindi mo nga iyan makukuha kay Valentina, pero balang araw ay darating ang isang taong kakatok sa pintuan ng iyong puso at ikaw mismo ang magpapatuloy dito. Hintayin mo siya. Maniwala ka, darating siya. Hindi pa yan ang ending. Kung hindi ka pa happy, piliin mong maging masaya dahil yan ang sayo ay tinadhana. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa Barangay Love Stories, sa lahat po ng mga Barangay FM radio station sa buong Pilipinas at sa Barangay LSFM dito po sa Metro Manila. Ipadala ang inyong BLS sa ating pong email address bls971@yahoo.com. Hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ito ang Barangay Love Stories #1 nationwide pa.